Pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Kayo po ba ay nakahanda ng makinig sa salita ng Diyos? At wag niyo po akong tulugan, parang yung extension ng pagtulog. Kasi kung minsan andyan pa rin ang parang isang bagay na umahad lang sa atin, yung inaantok. Lalo-lalo na yung para pong manuyab. Ayan. So magandang umaga po sa bawat isa sa atin at maging sa mga nanonood sa online. Sana po kayo ay aming nang makasama at sa buong buwan po ating pong inaral yung Believers' Spiritual Powers, kung saan ay nauna ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. And then, yung pangalawang linggo, ang kapangyarihang pangalan ni Jesus. The powerful name of Jesus. At yan po ay ating nalaman kung paano ang kapangyarihan ng salita at ang kapangyarihan ng pangalan. Ngayon naman pong umagang ito, ating pong aaralin na sama-sama na kung saan ang kapangyarihan ng banal na dugo ng ating Panginoong Yesus. The precious blood of Jesus. At kung ating pong babasain ang mga talata sa Biblia, higit lalo doon sa aklat ng Hebreo, chapter 10 at hanggang 17 ho yun. Ang ating Diyos ay nagkaroon ng covenant sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kasi kung minsan, marami ang napapaisip kung Diyos si Kristo, bakit siya namatay? At dito po ay ipinaliwanag ng Hebrew chapter 10 kung papaano na ang ating Panginoong Yesus, siya ay nagkatawang tao. Sapagkat noong sa kapanaunan, upang maglinis ng kasalanan ng tao ay dugo ng hayop. Yung dinadala sa kabanal-banalang dako na kung saan nakatayo ang saserdote sa araw-araw na kung saan sila ay magdadala ng dugo upang malinis ang ating kasalanan. Subalit, nakita ng Diyos na hindi ito epektibo. Ibig sabihin, hindi ito nagkaroon ng saysay sa tao upang sa ganoon siya ay luminis sa kanyang kasalanan. Siya pa rin ay mayroong daladalang guilty feelings sa kanyang sarili. Na alam niya, kailangan sa isang taon maglinis siya ng kasalanan. Ibig sabihin, araw-araw ay daladala niya ang isang duda sa kanyang buhay na siya ay marumi at siya ay makasalanan. Therefore, nakita ng Diyos yon. Kaya in verse 5 of Hebrews, sinabi nga niya na kung saan na ang sabi ng ating Panginoong Yesus na hindi niya kinalulugdan ang mga dugo na ayin na susunugin, kundi ang gusto niya ay yung buhay na kung saan ang magbayad na walang kasalanan, siyang naging kasalanan. At kaya ang sabi ng ating Panginoong Yesus, inihanda mo ang aking katawan. So ibig sabihin, ang Diyos ay nagkatawang tao upang ihanda niya ang kanyang sarili na magkatawang tao upang matubos na permanente na kung saan ang ating kalinisan sa puso at pagkakasala ay mawala. Kaya nga, kung babasahin ho ninyo yan, nakita at pinaliwanag dito ng Hebreo na kung saan ang Diyos ayaw na niya yung pagdadala ng dugo. Kundi ang ginawa niya, inanda niya si Kristo bilang tao at ito ang kanyang katawan upang sa ganoon ang iyahin mismo. Sa ganoon, tayong lahat ay malinis sapagkat sa ating pananampalataya, tunay na tayo ay nilinis at iniligtas ng ating Panginoon. Amen. At ito ba ang pinakamatindi na sinabi sa Hebreo na kung saan ang 17? Dahan po ninyo upang sa ganoon ay mayroon tayong pagpapaalaga sa dugo ni Kristo. Sa verse 17 ang sabi nga, at kanyang sinabi, pagkatapos hindi ko na ahalalahanin ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, sapagkat ipinatawad ng mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. So therefore, kung sapat na si Kristo, kinakailangan tayo'y maniwala sa dugo ni Kristo na tayo
ay tinubos at wala nang ahin pang iba. Kaya ito ay bigyan natin ng pagpapahalaga sapagkat ang pagliligtas niya sa atin, sabi nga, ang covenant na ibinigay sa atin ay ikinintal sa ating isip. Ibig sabihin, pinapaalala ng banal na Espiritu at iniukit sa puso na kung saan ang bukal na puso na ito na siyang nakakaalam kapag tayo ay sumusuway sa covenant natin kay Kristo sa kanyang pagkaligtas sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Amen. Maliwanag po ba? Parang yung bandang kaliwa lang yung nakakaunawa. Ulitin ko. Nahiintindihan po ba ninyo at maliwanag po ba ang inyong kaligtasan? Amen. So iyon ay pang-awakan natin. Kung hindi na niya kakalimutin ang ating kasalanan at kasamaan, ibig sabihin nun, tayo ay manatiling tapat sa Kanya at walang pagsuway upang sa ganoon ang banal na dugo ni Kristo na buhay na binili niya sa atin, bawat isa na tayo ay binili niya sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo, ay hindi mawawalan ng kwenta o mawawalan ng saysay. Amen? Okay. Mahaba-haba po kasi ito, kaya kailangan na makuha ninyo at sa ganoon ay tayong lahat ay makinabang sa pamamagitan ng ating aralin itong buwan na to. Gitlalo, patungo po tayo sa susunod na linggo na kung saan alalahanin na naman natin ang tinapos ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya dito po sa aklat ng 1 Peter 1:18 and 19, For you know that it was not with the perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish and defect. Dito pa lang po ay makita mo kung gaano yung gravity, kung gaano kabigat yung ginawa ng Panginoon sa atin, yung kaimportante sa bawat isa upang sa ganoon ay hindi na tayo mapawalay pa sa Kanya sapagkat hindi na tayo magkakaroon ng panahon na sumuway at gumawa pa ng kasalanan. Kasi ang sabi nga rito, hindi perishable, hindi nasisira. Walang nasisirang bagay na tayo'y tinubos ng ating Panginoon o binayaran. Ang pagbabayad ng ating Panginoon ay buhay. Kaya yung dugo ay buhay. Kaya nga, kapag tayo ay nakakakita ng dugo, tayo ay nagugulat kahit na dugo lang ng hayop o anumang klase ng dugo, sapagkat buhay ang nakikita mo kung minsan. At mayroon hong impact sa atin yun sapagkat tayo ay nabubuhay sa dugo. Kung wala kang dugo, patay ka na, kapatid. Kaya tayo ay nabubuhay sa dugo. Kaya ito ho ay napaka-importante. Kaya bawat isa sa atin, undahan po natin, ang pagbayad sa ating kasalanan ay hindi walang alaga, kundi a precious blood of Jesus. Sa ganun po, ito ho ay bigyan natin ng pagpapahalaga. Manalangin mo muna tayo. Panginoon, salamat po sa aming kalagitnaan. Tunay nga, O Diyos, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na makaunawa ng iyong salita. Ayahan mo po ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng unawa sa aming isip at puso. Sa ganoon, Panginoon, ang lahat ng salita na aming marinig ay pakinabang sa bawat isa. Ayahan mo rin sa aming kalagitnaan, Panginoon, na ang iyong banal na dugo ay aming bigyan ng pagpapaalaga sapagkat ito ang buhay na pinanggalingan at buhay na pinagbayad mo upang sa ganoon magkatamo kami ng kaligtasan. Kaya naman, Panginoon, maging ang aking sarili ay aking pong pinapailalim sa iyong kapangyarihan sa umagang ito. O Diyos, itago mo po ako sa iyong kabanalan upang sa ganoon, hindi ang aking sariling katalinuhan o emosyon, bagkus ang iyong banal na Espiritu ang siyang mga siwa sa kabuuan at sa aking buhay sa oras na ito. Salamat po, pinupuri ka namin at pinararangal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panoorin muna natin ang short video. Dried blood is dead blood.
Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right? That's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from a source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. And I assure you, those men's lives have changed. Theologist po na si Ron Wyatt ay nakakuha ng dugo sa Golgotha. 2,000 years nang pumatak ang dugo ni Kristo doon, subalit nung pinag-examine niya sa mga scientists sa Israel, and then the test, this blood is alive. Amen. Ito ang nagpapatunay na ang dugo ni Kristo ay hindi nasisira. Kaya hanggang ngayon, buhay ang dugo ni Kristo. Mga kapatid, ito ay bigyan natin ng pagpapaalaga sa bawat isa. Sapagkat ito'y hindi biro at hindi istorya lamang, kundi ito ay napatunayan ng taga-Israel na kung saan, nung i-check nila ito, dapat sa tao, 23 sa nanay at 23 sa tatay. Subalit, anong nakita nila? 23 chromosomes sa babae from Virgin Mary, and then 1 chromosomes through the Holy Spirit, the God Father. Amen.
Ito ay totoo nangyari. Kaya kapatid, sa umagang ito, nais po namin noong ng lahat ng mga nagsasalita dito na nagdadala ng salita, na higit ninyong ilagay at paniwalaan ang salita ng Diyos na ito'y totoo. Sapagkat kahit sino ang naghahanap ng katotohanan ay nasusumpungan nila ang katotohanan para kay Kristo. Amen. So, kaya nga po, sa umagang ito, mahaba-haba ito, subalit nais ko lang na i-concise sa tulong ng banal na Espiritu upang sa ganun matapos natin. Kasi kagabi, nag-overtime din ho si Pastor Manny at ang kongregasyon. Dito po sa atin, aralin sa umagang ito, the precious blood of Jesus so powerful because it provides atonement through His blood. Yung Dried atonement blood is na kung dead saan, blood. ito ay Everybody knows that. what is meant all by right? atonement. They can test the blood In Hebrew of word kafar. For atonement, to cover Dried blood. especially with the bitumen. Ang bitumen ho is a part of asphalt. Yung asfalto sa daan na ginagawa. Yung ginagamit na liyan pantakip upang sa ganoon ay maging pino at maganda ang kalsada. And o kaya naman sa siwang, iyan kumisan ay inilalagay. Parang resilient na kung saan na nilalagay. And to expiate or condone to the placate or cancel. A peace, make an atonement, cleanse, disannul, forgive, be merciful, pacify, pardon, purge away, put off, make reconciliation. Ito ho ang ibig sabihin ng atonement. Yung tinakpan na kung saan at nakonsumo ang ating kasalanan. Kaya yung chapter 10 at verse 17, anong sinabi ng Panginoon? Hindi ko na ngayon alalahanin kung ano ang kanilang kasalanan. At hindi ko na rin alalahanin kung ano ang kanilang kasamaan. Amen! So ito ho ang ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At dito po makikita natin kung paano atonement in dictionary, reparation for a wrong or injury. Yung kabayaran o pagbabayad na kung saan. In religious context, reparation or expiation for sin. The reconciliation of God and humankind through Jesus Christ. Sa Tagalog, pagbabayad sala or pagtakip. Amen. So dito po, nakita natin kung paano na tayo ay nilinis ng Panginoon sa kanyang dugo na ang kabayaran ay dugo niya. Yung paglilinis na kung saan pinawalang sala tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya nga, atin po nakita sa Leviticus 17:11, for the life of the creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one life. Sa Leviticus po ay pinagbawal na kumain ng dugo ang tao. At that time, kung babasahin ninyo, sabi nga kapag siya kumain ng dugo, siya ay inyong ilabas o kaya naman ay sasabihin natin, sabi nga sa itiwalag. Itiwalag siya sa kampo. Kaya dito, sa panahon natin, bakit may kumakain pa ng dugo? Sapagkat sa pagdating ho ni Kristo, lahat ng bagay ay kanya nang lilinis. Ayon sa kanilang konsensya, kung gusto nilang kumain ng dinuguan, nasa sa kanila yan. Pero hanggat maaari, kung hindi tayo makakain, sikapin natin kasi nga ang dugo ay buhay at doon ay nagmumula at naroroon din ang karamdaman kung minsan. Kaya kapag tayo may karamdaman, tinetest tayo sa dugo. Pero hindi ko po sinasabing hindi masama ang kumain ng dugo. Hindi ko sinasabi. At nasa sa inyo yan. Nasa sa inyong konsensya kung papaano ninyo ito tinatanggap sa inyong sarili. Sapagkat ang lahat naman ng bagay ay nilinis na ng ating Panginoon. Amen. So dito sa Hebrew 9:22, in fact, the law requires that nearly everything that cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung wala pong dumaloy na dugo, wala po tayong makakamtan na buhay na walang hanggan sapagkat wala tayong kapatawaran.
At Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang bunga ng ating kasalanan, at lahat tayo'y nagkasala. Wala hong pumasa sa pamantayan ng Diyos bawat isa sa atin sapagkat lahat tayo na nandito sa mundong ito ay makasalanan. Kaya nga, we need to realize deeply into our hearts that would Jesus death on the cross, there is no forgiveness for us humans no matter what we do. Kahit ano pa, kahit maglupasay ka, kahit ipako mo ang sarili mo o anumang bagay na gawin mo ng penitensya, hindi mo pa rin mababayaran ang iyong kasalanan. Sapagkat ang kailangang magbayad ng human sin na pinili ay tanging si Kristo na nagkatawang tao. Siya ay namatay para sa atin at ibinigay niya ang kanyang sarili. Tandaan po natin ang Diyos, kung hindi nagkatawang tao ang ating Panginoong Yesus, hindi naman pwedeng mamatay ang ating Diyos upang tayo'y tubusin. Sapagkat ang ating Diyos ay Espiritu. Kaya kailangan magkatawang tao ito. Kaya kung minsan yung tanong nila, bakit kailangan pa bang mamatay? Kapatid, ayaw mo pa ba yun na kung saan na dahil sa labis na pag-ibig ng Diyos, inialay niya ang kanyang sarili na magkatawang tao upang sa ganon, ito ay may handog para sa iyo na magbigay ng buhay na walang hanggan sa iyo. At ikaw ay matubos sa pagkakasala. Amen? So, sa Romans 3:25, excuse me po, God presented Christ a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by the faith He did this to demonstrate His righteousness because His forbearance He had left the sin committed beforehand unpunished. So dito po, makikita natin kung paano sacrifice of atonement through the shedding of His blood. Kaya, yung teksto nating binasa, kasi kung tutubusin lang tayo sa pera, silver, gold, or diamond, maaaring sasabihin natin na napakayaman kasi ng Diyos, kaya kaya tayong tubusin doon sa kanyang kayamanan na nasa Kanya. May diamond, o mayroong ginto, o may silver. Pwede tayong tubusin. Hindi ho ganon. Upang sa ganon, hindi tayo magmalaki. Amen? We are saved by grace alone. Amen? Sa biyaya lang ng ating Panginoon, tayo po ay naligtas. And Hebrew 2:17, for this reason, He had to made like them, fully human in every way. So, naging katulad natin siya na fully human. Tandahan natin, 100% human and 100% divine ang ating Panginoong Yesus. Amen. Kailangan ho, maintindihan nyo ito. Hindi siya lamang tao, kundi siya rin ay Diyos. Amen. Nagkatawang tao siya for the sake na tayo ang makinabang at hindi para sa kanyang sarili. Amen. At yun ho ay bigyan natin ng pagpapahalaga. Kasi nga, ginawa niya yon para sa atin, hindi para sa kanyang sarili. Sapagkat ang nais niya, ikaw ang makasama niya at ako sa buhay na walang hanggan. Ganito ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, ang sabi rito, in order that might become a merciful and faithful high priest in the service to God, and that He might make atonement for the sins of the people. Yan po ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Iyan ang dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoon sa kanyang pagkatao. Hindi sa pagka-Diyos, sapagkat kailanman hindi mamamatay ang Diyos. Amen! Maliwanag po ba? Kailangan po malinaw sa inyo. And Hebrew 9:13-14, the blood of goats and bulls and the ashes of heifer is sprinkled on those who are ceremonially clean, sanctify them so that they outwardly clean. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our conscience from act that lead to death, so that we may serve the living God. Ginawa niya po ito. Anong purpose niya? So that we may serve the living God. Amen. So yung tungkulin ng tao, walang tungkulin ng tao sa mundong ito,
kundi parangalan lang ang Diyos. Amen. Walang ibang tungkulin ng tao. Parangalan siya to praise Him. Sa ganoon, ang papuri na ating maibibigay ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya kapag tayo ay umiwalay sa Diyos, wala tayong papuring na ibigay sa Kanya, siya ho ay nagagalit sa atin. Hindi ho pwedeng hindi magalit ang Diyos. Sapagkat yon ay karumal-dumal sa Kanya at ang pagkatawag niya sa inyo at sa akin ay upang puriin, upang magbigay tayo ng services sa ating Panginoon. Papaano yon? Nang lahat ng tao na Kanyang nilalang ay magkaroon ng isang malasakit at dalhin ang mabuting balita, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at sa mga sangkatauhan na dito ay nabuhay sa daigdig na to. Amen. Kaya hindi ho tayo pwedeng mag-relax. At walang Kristiyanong magiging komportable sa mundo. Katunayan, sinabi nga ng salita ng Diyos in John 16:33, upang lubos na magalak ang inyong pakikipag-isa sa akin. Dito may kapigatihan, subalit tandaan ninyo, magpakatibay kayo at magpakatatag, nga pagtagumpayan ko na ito, ang sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi tayo magiging komportable dito sapagkat hindi tayo mananatili dito at tayo ay panlangit at hindi dito sa daigdig na to na tayo'y mananatili. We are citizens in heaven. Amen. Kaya hindi tayo makakakuha ng komportable. Kaya sabi pa nga niya, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, at hindi ang kapayapaan ng mundo. Ang kapayapaan ng mundo kapag ikaw ay maraming salapi, maraming ari-arian, marami ang bagay na nasa sa iyo at magaganda, payapa ka. Yan ang kapayapaan ng mundo. Pero ang kapayapaan na ibinigay ng Diyos, hindi ho ganon. Ang kapayapaang ibinigay ng Diyos, kahit gahano kairap, sapat na ang biyaya ni Kristo. Kaya mong pagtagumpayan yan. Amen. Iyan ho, ang kapayapaan ibinigay niya. Kaya wag tayong maghanap ng komportabling buhay dito. Kasi kapag komportable ka, ibig sabihin, kung andyan ang kayamanan mo, tamad ka, maramot ka, at hindi mo nasunod kung ano ang panawagan ng Diyos sa iyo na siya ay bigyan mo ng kapurihan. Amen? So, maliwanag po ba? Hebrew 9:13-14. The blood of the goat, sabi nga, ito po ay... bumalik po tayo. And the blood of Jesus is superior for the blood of sacrifice of animals in the old covenant. Nakakahigit po ang dugo ni Kristo, which were only to the external cleansing the blood of animals. Yung paglilinis ay sa panglabas lang. Pero araw-araw, nagkakaroon pa rin ng karumihan at sila ay makasama. Subalit, nung tayo'y tinubos ng banal na dugo ni Kristo, kapag ikaw ay nakipag-isa sa Kanya, ikaw ay bagong nilalang at ang bago mong pagkatao ang siyang ilakad mo sa mundo. Amen. Na born again ho tayo. Amen. In Revelation 7:13 and 14, the one of the elders asked me, this is in white robes. Who are they and where did they come from? I answered, sir, you know, sabi nga ni John. And he said, these are we have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. So dito kung ang kontekstong ito ay sa great tribulation. Nung makita niya, sino ang mga nakaputing yan? Kaya tayo ay nakabalot ng robe of righteousness ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Paano nadudumihan ang ating fine linen? Doon sa araw-araw na tayo ay nakikipagbaka sa mundong ito. Kung minsan hindi man natin sinasadya at ito ho ay nagkakaroon ho tayo ng pagkakasala. Yung kung minsan nawawala ka sa mood dahil sa traffic o kaya naman sa mga kausap mo, kung minsan parang ang yung sarili ay nawala ka na doon sa isang kapayapaan. Pero hindi ho ito ay nangangahulugan na ito ay ikalulugmok mo o ikaw ay mapunta sa impyerno sa mga bagay na kung saan sa ating kapaligiran na tayo ay mayroong pagka-apekto sa mga maliliit na bagay. Kapag yan ay iyong ginawa o sa araw-araw ay pinamuhay mo, doon magkakaroon ka uli ng isang disaster sa buhay mo at ikaw ay mapapawalay sa ating Panginoon. Subalit,
Dahil sa banal na dugo ng Panginoon, kapag ikaw ay nagkasala ngayon, sasabihin mo na, at tinanggap mo, kinumpisal mo sa Kanya, Lord, nagkamali po ako. Panginoong Yesus, linisin mo po ako muli sa iyong banal na dugo. Hindi po yung sinasabing, ito yung dugo, ikaskas mo para sa ganon ay luminis ka. Hindi ho. I-confess mo sapagkat yan ay ginawa na ng Panginoon noon pa mahigit 2,000 taon na nakaraan. Amen. Buhay nga ang kanyang dugo eh. Pag yan ay sinanay mo sa iyong buhay, ikaw ngayon ay mayroong takot sa Kanya na hindi ka nagagawa ng kamalian at mahingat ka. Ikaw ay lalakad sa katwiran at kabanalan ng Diyos upang sa ganoon ang iyong konsensya ay magkaroon ng kapanatagan. Ito ang gusto ng Diyos. At nagkakamali tayong lahat. Subalit sa tuwing tayo ay mayroong pagkakamali, ingin natin ang banal na dugo ng Panginoon at ingi tayo at muli babalutan ka ng banal na dugo ng ating Panginoon. Amen! Parang hindi kayo masaya. Amen! Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. To keep our robe righteousness clean, we need to wash it with blood of Jesus that atone for our sin. Kailangan lagi nating itong i-apply. By acknowledging that our sin have been forgiven by Jesus' death on the cross. Tandahan natin, we can maintain the purity of our robe righteousness through the blood of Jesus. Pwede nating i-maintain yun through the blood of Jesus. Kaya kapag ito ay binigyan mo ng pagpapaalaga na buhay ang dugo ng ating Panginoon, baka sa buong buwan, kung minsan hindi ka naiingi ng tawad sapagkat nakapamuhay ka at nakalakad ng matuwid at may kabanalan sa iyong buhay. Dahil ang iniisip mo, kasama mo ang Diyos at ang dugo niya ang nasa sa iyo na kung saan ay binibigyan mo ng importansya. Amen. Kasi nga, ang tunay na anak ng Diyos na binago niya, wala na siyang puwang sa kasalanan at kahit na maliit na kasalanan ay hindi na niya pinapatulan. Amen. Dito po sabi niya, the precious blood of Jesus is powerful because it provides freedom through His blood. Binigyan mo tayo ng kalayaan. Kalayaan na kung saan, sabi nga, Ephesians 1:7, He is so rich in kindness and grace that purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. So our sins are taken away and we are forgiven. Amen. Malinaw po ito. Kinuha niya ang ating kasalanan at tayo'y kanyang pinatawad. So, that's why we are freedom through the blood of Christ because we believe and we have faith in Jesus Christ. He is our Lord and Savior. Amen. Galatians 3:13 and 14. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung in a pole. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that faith might receive promise of the Spirit. So ano po, bakit ginawa ng ating Panginoon ito? Kasi in the Old Testament, nangako ang Diyos kay Abraham na ang sino mang magpala sa iyo ay aking pagpapalain. Na ang sino mang mag-utter ng sumpa sa iyo ay aking susumpain. At ito ay kanyang ginanap sa pamamagitan ni Kristo na kung saan na tayo ngayon ay pinagpala bagamat hindi tayo Hudyo, tayo ngayon ay naugpong sa pamamagitan ni Kristo sapagkat siya ang tunay na puno ng ubas at tayo ang sanga, naugpong tayo bilang pamilya ni Abraham. Kaya natutupad ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob ng biyaya kay Abraham na tayo ngayon ay pwede ring pagpalain through Abraham. Amen. Malinaw po ito. Bakit? Kung hindi ginawa ng ating Panginoong Yesus yun, ang pangakong yun ay hindi pa natupad at hindi pa eksaktong nabuo. Subalit, 2,000 years ago, ito ay nagkaroon ng kasatuparan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya kapatid, tayo ay pinalaya
ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Galatians 3:13 and 14, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it's written, curse everyone who is on a fall, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham. Kasi ang lahat ng ipapako at taong namamatay sa mga lag ng panahong yon ay kahiya-iya. Subalit, ang kasalanan natin naging kasalanan ng ating Panginoon. Kinuha niya Yung kasalanan natin nawala at siya ang naging kasalanan. Kaya siya ay namatay sa krus at ang lahat ng yan ay kanyang tinapos nang sabihin niya, it is finished. Amen. It is finished. Tinapos na niya ang lahat at dinala niya doon. We are blessed along with Abraham because of the promise of God. Amen. Tandahan po natin na wala ang mga sumpa. The curse, sabi nga, they were many curses that Christ freed us from. You can refer to the Deuteronomy 28. Babasahin nyo na lang ho yun. However, we can only discuss a few important things that Jesus set us free from sin. Sabi nga, freedom from sin. Romans 3:9. Anong sabi? What shall we conclude then? We have any advantage? Not at all. For we have already made the charge that Jews and the Gentile alike are all under the power of sin. Kahit ang mga Udyo ay nasa ilalim pa rin ng kasalanan. Kaya nga, tayong lahat ay nagkasala. Ni isa, walang pumasa sa pamantayan ng Diyos. We were all freed from the power of sin by Christ's death on the cross. Amen. Sa pamamagitan lang ng buhay ni Kristo na nagkatawang tao, doon lang po natin nakamtan ng kalayahan. We are justified, declared not guilty of sin. Romans 3:24. Sige po, iyan nyo na lang yung wala dyan. Pero, no condemnation await us. Romans 8:1. Pinagpala tayo. Amen. At tayo po ay lumaya. Hallelujah. And Romans 3:23-24, for all sins and fall short of the glory of God. Ito ang sinasabi kong lahat ay nagkasala. And all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. So, ibig sabihin, no more penitence need to do. Amen. Huwag ka nang magpapako, huwag ka nang salibat-bat, yung magparaya. Kaya kapag mayroong gumagawa nito ng inyong mga kamag-anak, bawalan ninyo sapagkat ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos at ito'y karumal-dumal. Hindi niya kayang linisin ang kanyang sarili sapagkat ang Diyos mismo ay ipinagkaloob na niya. Kaya kawawa sila. Sila din ho ay seryoso. Subalit sa kanilang pagkaseryoso, hindi pa rin sila tumama sa tama
ihahalay sa Diyos at papatayin, yun ay para sa ganoon ay tinitingnan nila dito yung pagtubos ng kasalanan. Yun ay typology para kay Jesus, na kung saan na alos magkapareho ang ginawa ng ating Panginoon. Namatay siya at siya ay nagbubo ng dugo. At yung isa naman ay pakakawalan. Yung sala na kung saan na pagkatapos nileyans ng pari, pagkatapos ay ileleyans din at pakakawalan yung isa. Yung malayo at kung saan-saan, para sa ganon, hindi na niya makita ang kanyang kasalanan o hindi pa niya maaalala. Ganoon ang ginagawa nila sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, typology na sinasabi, si Kristo ay ganoon din. Sapagkat siya'y namatay, nagbubo ng dugo, at pagkatapos ng 3 araw, siya'y nabuhay. Amen. So ito ay alos magkahambing ang mga nakatala dito sa Leviticus. And dito sa 16:21-22, sabi niya, is to lay both hands on the head of the live goat and confess over it all the wickedness and rebellion, the Israelites all their sins, and put them on the goat's head. He shall send the goat away into the wilderness, it care for someone appointed to the task. The goat will carry on itself their sins to a remote place, and the man shall release in the wilderness. Ito ho ang nangyari. Kaya ito ang ginagawa nila nung una. Pero ang Diyos natin, sabi nga niya, although ito ay parang pattern, pero doon sa binasa natin sa Hebrew, na kung saan at inihanda mo ang aking katawan, nang sabi niya sa God, Father, ng ating Panginoong Yesus, nung siya nagkatawang tao, upang sa ganoon ay matupdin ko ang ninanais mo at ang nakasulat. Ibig sabihin, pinlano na ng Diyos yun. So, hindi na niya ibig yung mga dugo ng mga hayop. And dito makikita natin, the scapegoat was innocent, just like Christ who was made to be sin for us. Inosente siya ang kumuha at umako sa ating kasalanan na sana tayo ang mapako, pero kahit tayo mapako, hindi pa rin natin mabayaran ang ating kasalanan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, siya ang inandog na tinawag na isang andog na walang baktik na pagkakasala. At ang pangalan niyan ay Kristo Jesus, para sa ikaliligtas ng buong mundo na sumusunod at mananampalataya sa Kanya. Amen. Positionally, lahat ng tao sa mundo, kahit Muslim yan, kasama yan. Pero meron silang pagpili. Hindi ho pinakialaman ng ating Panginoon ang ating free will. Pinabayaan niya sa atin yun sapagkat yun ay isang regalo ng Diyos na ikaw ang pipili kung ikaw ay pipili ng ikapapariwara mo o ikaw ay pipili ng ikabubuti mo. Kaya nga, dalawa lang ang pipiliin ng tao. Ang sumpa, kapamakan, o yung kabutihan, o yung kaginawaan para sa Kanya at buhay na walang hanggan ang Kanyang matatamo. Kaya nga po, napaka-importante sa atin na bigyan natin ng pagpapaalaga kung paano tayo nilinis at tinubos ng ating Panginoon. Another typology of Jesus in the Old Testament is two birds, dalawang ibon. Ito po. Sa Leviticus, aklat pa rin po ng Leviticus 14:5-7, the priest will order that one bird be slaughtered over a clay pot filled with fresh water. He will take the live bird and cedar stick, the scarlet yarn, and the hyssop branch, and dip them in the blood of the bird was slaughtered over the fresh water. The priest will then sprinkle the blood of the dead bird 7 times on the person, will purify the skin of the skin diseases. When the priest has purified the person, he will release the live bird in the open field to fly away. Ibig sabihin, no, kakatayin ng ibon, ipupour out yung dugo sa isang pot na may tubig, and then tatalian ng sinuli dyan at yung hyssop tree at saka sticks andun sa isang ibon na kung saan ito ay isawsaw nila ang mayroong karumian na tao. Halimbawa, mayroong leprosy, iwiwisikan ng 7 beses.
Pagkatapos noon ay, pakakawalan ang ibon na buhay. Na ibig sabihin, yung karumihan, yung kasalanan, dinala ng isang ibon na kung saan nawala na doon sa isang ibon na pinatay at dinala na. Kaya naging libre, naging malaya. Pero taon-taon nilang ginagawa yun. Kung gagawin kaya natin dito, siguro ang amoy dito malansa. Kaya ayaw ng Diyos yun. Kaya ito'y kanyang ginawa at dinesisyonan na ang ating Panginoon ay pinlano na niya noon pa, na likhain pa ang mundo, na iyon ay kanya nang inisip para sa mga tao na napawalay sa kanya na isang relasyon sapagkat ang binhi na Adan ang siyang nagdala sa atin ng kasalanan. Amen. Restore niya ito. Kaya yung unang Adan at ang anino ng unang Adan ay yung ating Panginoong Yesus na siya ang pangalawang Adan na sinasabi. Ang unang Adan ay nagmula sa lupa, sa alabok. Subalit ang pangalawang Adan ay nagmula sa langit. Na-conceive siya through the Holy Spirit. Ito ang pagkaiba nito. Tandaan niyo, ang unang Adan ay kamatayan, kasalanan. Siya'y nagmula sa lupa, bumalik lang sa lupa. Pero itong pangalawang Adan, ang anino ng darating na ang pangalawang Adan na tinutukoy sa Hebreo, si Kristo. Siya ay nagmula sa langit, hindi nagmula sa lupa. Tandaan ninyo, kagaya ng napanood natin kanina, sino ang ama niya? 1 chromosomes. Siya'y nagmula sa langit. And then, siya'y nagmula sa langit, ang buhay sa langit, ang tatamuhin ng tao kapag naniwala kay Kristo at kapag siya ay sumunod at nanampalataya na siya ay niligtas ng ating Panginoon. Doon tayo. Hindi tayo mananatili dito kung paano ang ginawa ni Adan na resulta ng kanyang pagkakamali sa kasalanan. Nagkamali tayo sa kasalanan, subalit ang pangalawang Adan ay ating pinaniwalaan at pinapasok at binigyang honor ang dugo niya sa atin. Ngayon, tayo'y nakadestino sa kalangitan sapagkat siya'y nagmula sa kalangitan at ang buhay na walang hanggan. Amen. Hindi po kayo natutuwa doon? Yan o ang dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Sapagkat siya ay bumabalang dito. Kaya hindi siya nanatili rito Pagkatapos ng 3 araw at pagkatapos ng 40 days na siya ay naglingkod para kay Paul na kung saan na, tandahan natin, tinuruan si Paul, umakyat na siya sa langit at siya ay nakaupo doon. At hindi lang yan, sapagkat mayroon siyang 3 persona at kalakip dyan ng banal na Espiritu, hindi tayo iniwanan ng Diyos sapagkat ang banal na Espiritu ay kasama natin. Amen. Kailangan po maliwanag sa atin yan. Upang sa ganon, hindi maglalaro ang ating isipan. Maniwala tayo na si Kristo ay Diyos. Maniwala tayo na si Kristo ang babalik para sa kanyang mga binanal at tayo ay susuguin upang makasama sa buhay na walang hanggan. Amen. And then dito pa ho, including healings. Dito, healing is included in the atonement. Because the purpose of God is save and heal the sick. Amen. So dito, makikita ho natin na in the Isaiah 53 verse 4 and 5, surely it took our pain and bore our sufferings, yet considered him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities, and the punishment that through us peace was on him, and by his wound we are healed. Amen. May dinaramdam ka, kapatid, i-claim mo to. 2,000 taon ay ginawa na ng Diyos yan. Kaya lang hindi mangyayari sa iyo sapagkat kulang ang iyong pananampalataya. Ngayon, nalaman mo na buhay ang dugo ni Kristo, ang kinin mo sa pamamagitan ng latay at sugat ni Kristo, ikaw ay magaling na upang sa ganoon, anumang huri ng karamdaman yan, maging cancer man yan, ay mawawala ayon sa iyong pananampalataya sa banal na dugo ni Kristo. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Sa Matthew 8:16 and 17 dito,
when evening came, pinatutunayan ho dito ni Mateo, upang sa ganon kung nag-aalinlangan ka kapatid, pakinggan mo ang sinabi ni Mateo. When evening came, many who were demons possessed were brought to him, and he drove out the spirit with a word and healed all the sick. Anong sinabi? Mga demonyo, takot na takot. Kaya nga paglakad pa lang ng ating Panginoon nung makita ng isang batalyon na demonyo na kung saan ay natutulog sa sementeryo at kinatatakutan ng tao, anong sabi niya? O anak ng Diyos na kataas-taasan, nandito ka ba? At hindi pa panahon upang ako ay pairapan. Anong sabi niya? Ang gawin mo na lang po ay utusan mo ako na pumunta na lang sa mga baboy. Pati mga baboy, ayaw nila eh. Yung mga baboy nagpatiulog sa bangin. Kapatid, napaka-iwaga at napaka-kapangyarihan ng pagkatubos ng bawat isa sa atin. Yaman din na mayroon tayong nalaman sa umagang ito. Ito'y ipamuhay natin at ating pang-awakan ang banal na dugo ni Kristo upang sa ganoon ito'y maging epektibo sa anumang antas ng ating pamumuhay. Amen. Dito, sabi niya, anong sinabi sa 17? Upang sa ganoon hindi ka magduda, kapatid. This was to fulfill what was spoken through the prophet of Isaiah 54 verse 4 and 5. He took our infirmities and bore our diseases. Sinabi ni San Mateo, hindi naman sila magkasabay ni Matthew at saka ni Isaiah. Nauna si Isaiah. Pero ano sinabi? Upang matupad ang propesiya ni Isaiah. Kaya ang lahat ng inyong karandaman ay nagsigaling sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Amen. Kaya dito, hindi lang ho, this verse Matthew gives us a clean interpretation about the wounds of Jesus from the cross. And His wounds are for our healing. Tandahan mo natin. Kaya siya nagkalatay, nagkasugat, at binata niya ito para sa ating kagalingan lahat. It is always God will for us to be healed and stay healthy. Ang nais ng Diyos sa atin, walang karamdaman. Ang nais ng Diyos sa atin ay gusto niya malusog. Pastor, di ba nandito pa tayo upang sa ganoon tayo ay ito pa yung sabi ng mga matatanda, yung mga alamat, sabi na, yung katawan daw natin ay parang katulad ng lupa, tutubo ang gustong tumubo. Pag mag-oo ka doon, bukas lang mayroon kang pigsa. O kaya bukas lang may anong-anong karamdaman ang mapapasayo. Pag sinabi yun, kailangan na kontrain nyo. Hindi totoo sapagkat itong katawang ito ay templo ng banal na Espiritu. Amen. Yun ang pangontra mo sa kanya kasi wana po, wana ma, kaya pangabagya, masakit, makanya ka lang, at kung tigsabol dito, tumubo ya kanin, bisan tumubo. No. Andahan mo ninyo. Rinedeem ho tayo ng ating Panginoon sa kanyang dugo. Kaya ang katawang yan, kailangan malusog. Kailangan na iyan ay mayroong kalinisan sapagkat yan ay nilinis na ng ating Panginoon. And hindi lang ho yan. Even though in the freedom of poverty, in Corinthians 8:9, you know the generous grace of our Lord Jesus Christ, through His rich, yet for your sake He became poor, so that by His poverty He could make you rich. Kapatid, ang mabuhay o isilang kang mahirap, hindi kasalanan. Subalit, ang mamatay na pobre ay kasalanan sa Diyos. Tandahan po ninyo yan. Hindi ka banal. Hindi yung, ako dyan, kahit gaano kahirap, pastor, kahit na mamatay ako na mahirap. Ibig sabihin, hindi mo nahiintindihan ang pagkamatay ng katawang tao ni Kristo sa krus, na siya ay nagpakadukha upang ikaw ay yumaman. At siya ay nagpakadukha upang sa ganoon ikaw ay guminhawa. Amen? Kaya ito ang kanyang ginawa. Dapat alam natin yan. Sabi nga, in Romans 8:32, He who did spare His own Son, but gave Him up for us all, how will it not also along with Him
graciously give us all things? Kung mismo na nagkatawang tao siya at inihain ng kanyang sarili upang sa ganoon ay maging ganap ang buhay mo at malubos. Yung kailangan mo na bahay na hanggang ngayon wala kang bahay, yung squatter ka o lupa, hindi maibigay ng Diyos. Buhat sa kayamanang hindi maubos sa langit, ipagkakalob ng Diyos yan. Kung ikaw ay matapat at mananatili sa Kanya na tumutupad doon sa ninanais niya sa iyong buhay. Amen. Pagpapalain ka ng Panginoon. Romans 8:32, yun ho ay kapangyarihan sa bawat isa sa atin sapagkat buhay niya ang kanyang ibinigay. Freedom for the fear of death, maging sa kamatayan. Binigyan ho tayo ng freedom. Sabi nga dito, Hebrew 2:14 and 15, because God's children are human beings made of flesh and blood. The Son also became flesh and blood. For only as human being could He die, and only by dying could be break the power of the devil who had the power of death. Only in His way could He set free all who have lived their lives enslaved to the fear of dying. Amen. So, dito, ito ay ginawa na ng Panginoon upang sa ganoon, we will be made alive at the resurrection in 1 Corinthians 15:22. Amen. Mayroon tayong resurrection sapagkat nag-resurrect ang ating Panginoong Yesus at kasama tayo doon. Amen. Tandahan nun ninyo, mayroon tayong buhay na maguli. Mabubuhay ko tayo. Nawala na tayo doon sa kamatayan na pinangangisawaan ng ating kaaway na ang demonyo, ang siyang nangunguna sapagkat naglalagay ng karandaman upang ikaw ay mamatay. Subalit, anuman ang mangyari, ang katawan mangyan ay mamatay, meron naman tayong resurrection na iniintay na kasama natin ang ating Diyos. Sapagkat ang ibibigay niyang katawan sa iyo, kapatid, yung hindi na nasisira, yung katawan na kagaya niya, na kung saan yung panlangit ang inihanda niya. Amen. Kaya ito ay ating dapat alalahanin sa ating mga buhay na napakaalaga ng ginawa ng ating Panginoon. And 3, sabi nga, the precious blood of Jesus is powerful because it provides protection through His blood. Handahan mo natin, through His blood. Why do we need protection? In John 5:19, we know that we are children of God and that the world around us is under control of the evil one. So, ano ang kailangan natin? Protection. Bakit nangangailangan tayo ng protection? Sapagkat kung hindi tayo pinotektahan ng Panginoon sa pamamagitan ng kabanalan o banal na Espiritu, hindi natin kakayanin ang lahat ng yan. Sapagkat tayo ay Kanyang nilinis at binanal na. So, ito ang protection natin. Sabi nga sa 1 Corinthians 1:30, we are righteous and holy in Christ Jesus. Amen. Naging banal tayo at matuwid dahil kay Kristo. Kaya tayo nga ay may protection sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo at hindi na tayo nakikialubilo sapagkat the wages of sin is death. Amen. May protection tayo. In Exodus 12:13, but the blood of your doorpost will serve as a sign marking the house where we are staying. When I once see the blood, I will pass over you. The plagues of death will not touch you when I strike the land of Egypt. Ano ang ginawa ng ating Panginoon ito? Sabi, inutusan niya Israel. Sabi niya, pairan niyo na ng dugo ang inyong mga pintuan upang sa ganon ang angel of death kapag siya'y dumaan, hindi kayo kasali. At ang lahat ng panganay ng mga Egyptyo ay mamamatay. Yun ho ay noon pa ang dugo ng ating Panginoon ay kanya nang pinatunayan na ito'y mabisa sapagkat inutos ng Diyos na pairan mo ng dugo ang iyong pintuan. At tayo ngayon na napairan ng dugo, wala na tayo sa sumpa at wala na tayo sa eternal death na kung saan na ito ay impyerno. Amen? Wala na. Mayroon tayong pagkapahid ng dugo ng ating Panginoon. Kaya dito, Exodus 12:23, when the Lord goes through the land to down the Egyptian,
he will see the blood on the top of sides of the door frame and will pass over the doorway, and he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. Ito po ay malinaw na kung saan ito ay nangyari. The Israelites were protected from destruction during the stay in the Gozen, Egypt. How much more will the blood of Jesus protect us from the work of the enemy? Kaya kapag kayo ay sinasabihan ng kaaway, palalahanin ninyo. Ikaw na ama ng kasinungalingan, umalis ka sapagkat ikaw ay sinungaling. Ako ay anak ng Diyos at tinubos niya sa kanyang banal na dugo. Katunayan, ako ay balot sa kanyang buhay at banal na dugo. Iiwanan ka na ng demonyo. Amen. Baka naman na kung minsan wala man kayong masambit na gano'n dahil kung ano-ano ang iniisip nyo na pagod sa pagpapayaman o ano pa man. Pagkatapos yung bagay na kung saan, o kaya yung mga telenovela ang nasa isip mo, o kaya naman yung panonood o pagsasayang ng oras, kailangan lagi nating ilagay sa ating isipan na kasama natin ang Diyos at siyang Diyos na hindi Kanya pababayahan. Amen. And lastly, the precious blood of Jesus is powerful because it provides victory through His blood. Binigyan na tayo ng pananagumpay. Ang pananagumpay yan ay Kanya nang ipinagkalob sa atin at ito ay atin na lang na iakto natin ito. Muna piandu-andu. Kundi balaos mo na hanapin. So kapag kasi yung pagkapananagumpay mo ay parang inaandu-andu mo lang ng gano'n ng kaaway, alam niya hindi mo totoanan. Kailangan talaga ito ay inyo nang gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Revelations 12:9-11. The great dragon was hurried down, the ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth and his angel with him. Then I heard a loud voice in heaven say, now have come to the salvation and the power of the kingdom of our God and the authority of Messiah. Messiah is Jesus, amen. For the accuser of the brothers and sisters who accused them before our God day and night. Walang ginawa itong si Satanas kundi tayo'y akusaan na tayo'y marumi, na tayo'y makasalanan. Huwag ho tayong magpa-apekto. 8:1 ng Romans, anong sabi? No more condemnation. Amen. Na tayo hindi na dapat i-condemn nino pa man sapagkat tayo'y pinalaya ng ating Panginoon. Amen po ba? They trampled over him, Satan, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from the death. Tingnan niyo ito, hindi na niya pinangalagahan ng kanilang mga buhay, kahit kamatayan ay kanilang inarap, sapagkat meron silang pananagumpay. Ang sabi nga, at kanilang pinanandigan sa kanilang sarili, na ang lahat ng nauna sa atin, mula kay Abraham, ang sabi nga ng salita ng Diyos, ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen. So, kailangan na tayo ay magkaroon ng tiisan at tayo ay kailangan mag-persevere sa ating pananampalataya. We can overcome Satan through the blood of Jesus and the power of our declarations. Declarations, paano? Lagi ho nating isaulo na kapag tayo'y inaatake ng kaaway, siya ay ating barhan kagad sa pamamagitan ng identity natin sa ating Panginoon. Bakit? We are not longer victim, but we are victorious because of the blood of Jesus. Handahan mo ninyo. And Timothy 2:10, ano sabi? We will have eternal glory. Bakit? Ito'y namanan natin sa ating Panginoong Yesus. Ephesians 3:6, anong sinabi? We share in the promise of Christ. Amen. Kung siya'y nakaupo doon sa kanyang trono, andun tayo. Kaya wag ninyong isipin at wag ninyong laging bigyan ng kapangyarihan o i-magnify ang sinasabi ng kaaway na si Satanas. Ang i-magnify nyo yung mga salita ng pangako ng Diyos sa atin at ito ay ating laging bibigkasin sa ating labi at dila. We confess it every day, every time. Amen. Iyon ang pang-atake natin sa Kanya. Psalms 107 verse 2,
as the Lord redeem you. Then speak out. Ito ang sinabi ng ating sumulat ng awit na si David. Tell others He is redeem you from your enemies. Kapatid, nothing can harms you because of the blood of Jesus. Amen. By declaring what the blood of Jesus has done for us, we can overcome the enemy. Amen. Kaya natin yan sapagkat kinaya na ng Diyos yan. At ang sabi pa nga niya, magpakatibay tayo at magpakatatag. Mayroon ho dito na alalahanin o mayroong mga bagay na kung saan na ating haharapin. Subalit, napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Yes, of course, mag-review tayo the precious blood of Jesus. Atonement through His blood. And freedom through His blood. Protection through His blood. Victory through His blood. You are fighting to defend your victory because it is finished by the Christ of Jesus in the cross. Amen. It is finished. Paano tayo nakikipaglaban? Nakikipaglaban tayo ngayon, hindi upang managumpay, kundi tayo'y nakikipaglaban sa mga principalities na dinidepend natin ang ating tagumpay kay Kristo. Amen. Yung tagumpay natin, dinidepend natin. Hindi tayo yung, makipaglaban ako para ako'y magwagi. No, nakikipaglaban ka sapagkat ikaw ay nagwagi na. Amen. The precious blood of Jesus was shed on the cross because of God's immeasurable love for mankind to save us. We can reciprocate His love by honoring Jesus' blood through obedience to faith. Amen. Paano po? Obedience to faith. Hebrew 10:26-29. Ito, if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of truth, no sacrifice since is left, but only fearful expectation of judgment and raging fire that will consume the enemies of God. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy. On the testimony of 2-3 witnesses, how much more severely do you think someone deserved to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as unholy things that blood of the covenant that sanctified them, and who was insulted the Spirit of grace? Tandaan po natin, praise God every day for the precious blood of Jesus that redeemed us from the curses and bless us to the fullest. Amen. Tandaan po natin, wala nang hahin pa uli na pwedeng iyahin at wag na nating ipapako muli ang ating Panginoon sapagkat minsan lang niya ginawa yon at sapat na sa bawat isa sa atin. Kapag ikaw, kapatid, ay nabubuhay pa sa kasalanan ngayon at ikaw ay patuloy pa rin sa bisyo, ibig sabihin, hindi mo pinalagahan ang dugo ni Kristo na niluray-luray mo at inalisan mo ng kabanalan at katwiran, kaya nagagawa mo yan. Kapatid, ikaw ay nakaabang sa sumpa na galit ng Diyos kapag hindi ka nagbago. Kaya sana sa umagang ito, kung meron man sa ating kalagitnaan, ito na ang kauli-uli na kung saan na paglaban at paglabag natin sa kapangyarihan ng ating Diyos sapagkat tayo'y tinubos niya sa kanyang banal na dugo na walang kasing alaga. Kaya nga sa umagang ito, tayo po ay tatanggap ng banal na punan